keep an eye out for the fall. Bakbakan ng mga hari, former Kings of Sea, ang ating matutunghayan. Tournament live para sa Omega at hinahabol yung top 2 spot ng RSG. Let's see kung ano ang mga magaganap. Kung early game naman yung titignan natin for the side of Smart Omega, meron silang kakayahan pa din dahil nandyan yung backshock nga ni Matt. Kung dati nakarely lang sila sa scaling hero ni Eto Max and ni Kelra, ngayon with the addition of Matt's hero pools, tulad na itong backshock, kaya lang kontrolin yung turtle better. Tsaka pansin-pansin din yung ginagawang rotation dito ng Smart Omega at RSG. Yung mid lane nila tsaka yung XP magkasama sa baba. Tapos sa gitna, yung mga roamers nila, di ba? Sabi kasi natin kanina, abangan natin laban ng XP lane eh. Ayun, nag-XP lane muna. Napaka-importante kasi ng XP lane ngayon kasi heavily relying on gold lane ang both RSG and Omega. So punta tayo ng XP lane para maiwas yung team fight sa gold lane. Tama. No, dapat kasi hindi masyado kumpulan doon. And kapansin-pansin din kanina sa mga emblems, sobrang priority dito ng mga agility. Saka yung mga quantum charge. Quantum charge din. Lalo na sa side ng RSG kasi mas gusto nga nila na makontrol yung rotation na meron sila at the very early. And ang magiging puhunan nila would be this XP lane. Mas gusto nila na mabigyan ng maaga itong lapo-lapo para hindi makasama doon sa clash. Kasi imagine Ryota on the backline. Tapos si Eman yung target niya. Now, itong si Matt susugod. Medyo makunat yata si Kuya Nats. Pero tignan natin kung meron damage ang side ng RSG. Flicker. May pinito mag-flicker up. Grabe naman. Talagang ingat na ingat ang ating mga players at wala munang mga first blood sa ating 2-minute game time. Pitikan lang, si Matt nagamit niya yung 30's presence niya. Ngayon magsisimula na ang unang turtle ng ating game, Irad. Hinahatak lang doon sa may dulo habang pagulong-gulong with the backshot shield unity. Pero andito pa rin, matibay pa rin ang RSG, pero ilalayo! Okay, nagamit na rin yung flicker dito ng Ryota. Merong penalty zone para dito kay Nats. Ito na yung sinasabi nating turtle retribution. Masisecure dito ni Mata. Pero nga lang, meron din naman na Netherrealm first blood makukuha ngayon ni Ryota. At lamang ngayon ang Smart Omega pa rin sa gold. Pero sabi ng RSG, okay, dediretso na lang muna kami doon sa may jungle area. Wow, very crucial Netherrealm para dito kay Eto Max. Saktong-sakto, onti na lang yung buhay ni Matt. Parang isang decimate na lang yon from Irad. Pero with that Netherrealm na galing kay Eto Max, na-save pa yung buhay ni Matt. And not just that, yung pagka-brusko niya right from the start, hindi siya sa turtle pumunta. Pinuntahan niya si Irad agad. Solo kill ngayon para kay Eman. Wow, inabutan. Flicker ay ginamit din niya. And masasabi natin, pagka-match up between 1-1 at saka itong Ixia, lamang agad sa laning eh. At saka yung concept na kayong dalawa lang yun nandun sa lane, walang 1v1, tulong. oo. 1v1 yun, boss. Kung sa mga stream lang yan, parang mabibigyan ka lang ng skin. Ayan na. Nagkataon, pero sa may top lane, sino nga ba talaga mabibigyan dito ng isa? Counter? Merong counterplay, pero Eman is gonna be down. Sabi dito ng Omega, kailangan din naman namin bumawi, kaya dalawa ang kanilang mapapatay. Dito sa may taas, pero may bawi lang din naman si Aqua sa pool dito kay Chaknu. Inabutan pa ng Aster Recall mula dito kay Aqua. And grabe yung pinapamalas na magkabilang kupunan na to. Kelra, unti-unti bumabawi. Tinatry lang niyang pumlato doon, pero makakalmot siya ni Irad. Layo muna muli. And ngayon, available na rin yung Clock of Destiny para kay Aqua. Pero kung babalikan nga natin yung binabanggit nyo kanina, yung matchup ng Ixia at saka ng 1-1, automatically panalo talaga yung Ixia doon kasi meron siyang passive, bumabalik yung buhay niya. So yung poke damages ng 1-1, hindi ganun kaganda against that Ixia. Pero ang gusto ni Kelra dito kasi nakatingin siya dun sa macro scale Tinitingnan niya na kapag mamaya sa clash, libreng-libre lang siya kasi walang pang major target, walang pang sure lockdown ang side ng RSG bukod dun sa Holy Baptism. Gusto ko rin yung ginagawa dito ni Irad, no? Kuha muna siya ng Molten Essence. Most likely, magiging medyo tanky na Martis ito. Kasi kung titignan mo yung lineup nila, wala nga naman talagang sasalo ng damage. Pero si Chakmu ay nag-aabang. At ngayon, Grabe, sabi natin, pag si Sir Matt na pataan, mapapasaluto ka talaga. Dumaan lang ang sakto retribution dito sa may turtle. And for RSG, it's something that they need to look forward or they have to be prepared kasi this is the second time. Ngayon para kay Sir Matt. Pati ako napapa-Sir Matt, naririnig ko kasi sila Sir Matt. Sir Matt Sir Matt, pati yung sockmed nila, Sir Matt si Sir Matt, alam natin na from MDL, marami pang question sa kakayahan ni Matt pagpasok dito sa MPL. Pero pinapatunayan niya talaga. Unang harap, pero mamaya na natin pag-usapan niya kasi dadamba dito si Matt. Okay, si Kuya Matt ngayon ay medyo magbibitaw lang ng kanyang mga planggana. Meron dito ng Astral Echo na gagamitin para kay Aqua. Meron Full barrage! Paggamit na full barrage! Pero yung nga lang, wala pa yatang
damage para sa RSG. Sabi nila ng Omega, pwede naman lumaban. Kelra! Dahil sila dito, kanya makukuha. Kelra with the kill at mukhang diretso pa nga. Hook sa may top lane and disengage. Wow, unang death para dito kay Irad. And ang ganda ng pagbawi ng Smart Omega doon, ha? At alam mo, si Matt buhay pa din. Hindi rin siya nabigyan doon. Sabi nga ni Coach Dap, ang power spike ni Matt kapag nakakakain siya, nag-drive-thru lang sa kanina. Ayan din, oh. Ayan, Mag-drive oh. na din ngayon, oh. Boss, hindi magre-recall. Ang bilis. Diretso lang din. And again, for Omega, they are at 1.1 kay gold lead. RSG, medyo Martis pala to. Oo nga Kailangan eh. early Snowball ginagawa yan. nila. Dapat snowball eh. And sa ngayon, hindi pa naman na mababa yung power spike or yung potential power spike ng isang Martis. Kaya lang kasi nakatanky mode na ano to eh, na Na Martis. Martis eh. So I think kailangan ding tingnan ng Smart Omega na malambot pa rin tong hero na to. May heal lang yan, may movement speed, may iwas lang ng crowd control mula dun sa Mortal Coil, pero malambot pa rin yan. Knowing na yung mga items pa niya dito would lean towards a Hunter Strike and a Molten Essence. So, Yeah. technically, wala pa siyang masyadong defense. Puro damage base pa yung mga items na binibigay niya. And ngayon, pwedeng i-punish yun ng Omega. Pero 5 players from RSG grouping up on the mid lane. Pinipigilan nila. Ang taas ba na ng team fight potential ng Omega? E di tayo din, magsama-sama tayo. Ito na, speaking of sama-sama, nandito ang tatlo, laban sa tatlo, pero eto masasama na nga rin. Merong Astral Echo, Nats with a Sakto. penalty zone. May tatamaan doon, and Nats gonna be down. Sa mga palitan ng Netherrealm. RSG, merong poke na manggagaling dito kay Irad, pero not enough damage para sa kanila. Bulin pa ba ni Ryota? Meron namang Cyclone Eye. Hindi naabot pa. Perfect timing para sa Omega ngayon na kumuha ng pagong. Wow, pero habang nangyayari yun, nakabasag sa bandang ibaba itong si Exactly. Kelra ng turret. At malaking up yun para sa kanilang kupunan. Yun yung sinasabi ni Josie Cakes kanina. Oo. Exactly. Na okay lang yung kanina sa may top. Na kung maglilima man ng RSG, magko-commit sila na magsama-sama, it's a go time for Kelra na magkumuha ng space, kumuha ng mga farm doon sa side lanes, at dalawa na yung napupush niya, dalawang first tier Wow. turrets na. So ngayon, pwede pa nilang ulit-ulitin yan kasi nga nabanggit natin kanina, yung power spike ng Martis kailangan, nakakakuha siya ng kills. Ideally, 5 minutes, dapat naka 3 kills na tong Martis na to para may item na agad na pampalag eh. Oo, tsaka ngayon, makikita kasi natin na ang RSG, hinahanap pa rin nila eh. May tempo pa rin sila na sinusundan. And dahil nga sa kakulangan nila ng frontliner, kasi si Nats lang talaga most likely ang tatangke dyan eh, di ba? With the passive na meron siya. Pero unti-unti naman nakakabuo, no? Eman dito, okay na, meron na rin siyang Demon Hunter Sword. And even itong si Rafaela na nakapoto na rin. Oh, tsaka ang dami talaga mga moments, di ba? Regardless kung gaano talaga kalamang isang team ay may chance pa rin na nahabulin as long as maging tama lang talaga yung flow ng minion wave. Yeah. But speaking of flow, nakikita natin Smart Omega sa may bottom lane. Mukhang ito ang kanilang gustong kuhanin. So si Kuya Matt ay magdadrive through lang Si Sermat. doon sa may parang automatic na pala na may Sermat pag nasa Oh, sakto, no? Sermat. Eh. Oo nga eh, si Sermat. Ngayon, 5 members mula sa Smart Omega papasok sila na mag-iipon din nila. Okay, si Ira dito ay mapipilitan na lumayo pero pahihintuin pa rin dito na back siya. Meron pang Netherrealm na gagawin nila. Kasi Nats Full papasok barrage! na penalty zone. Meron din yung full barrage! Pero patay pa rin si Chaknu. And eto Max with a double kill. Hindi pa tapos ang Kelra! laban dahil Nakalipad! si Embana ay makakakuha ng kill. At lumipad na nga din si Kelra. Papasok pa dito si ito Max at makakauwi pa both Eman and Aqua. Hihinga ba, hindi umabot yung damage mula kay Eto Max. Pero napakaganda rin pinakita ng Smart Omega doon. Sabi nyo kasi kahapon si Tito Max pang likod lang, ito humaharap na. Pumiplicker in na tong Paramis na to and this is gonna be deadly. Lalo-lalo na kung gusto talagang magdikit-dikit ng RSG, yung multiplier ng Ghost Bursters, pwede nilang i-maximize yun. And not just that, Kelra with the patience na ipop yung kanyang crossbow tang. Alam niya na meron pang kits ang side ng RSG doon na, teka, makakaiwas pa to, mabubuhay pa to, pero right at that time, na nung wala na silang maiba to, nandun na yung talon, nandun na yung lipad. Kailangan nilang hanapin dito at i-shutdown itong si Kelra or patayin itong si Kelra. Kasi ngayon, masasabi natin na hindi pa super bumabakat lahat ng mga normal hits dito eh ni Kelra. Pero maya-maya, kapag nakakuha na ng mga items na kakailanganin niya and damage dealt dito, look at that. Aqua hindi pa rin nagpapahuli pero ito Max. Yun sabi mo nga kasi kahapon, likod lang pero mamaya na yan. Okay, Emana, ang kanilang target at kailan makakakuha ng kill doon. Ginagamit niya na Smart Omega ang kanilang Netherrealm para mag-engage against RSG. Parang nabaliktad. Barangay ngayon ang nangre-raid sa mga Raiders. Talagang ito yung pagbawi nila eh. Sabi nila sobrang importante para sa amin ang laban na ito. Kasi
kinakabahan na rin kami. Di ba? Hindi namin alam kung makakapasok kami sa playoffs and nakikita natin na lalong mas nagiging epektibo yung ginagawa ng never say die attitude dito ng Smart Omega. Ngayon, hawak nila ay Sir Matt? 5.8k goldie pero doon sa may bandang ibaba may nangyayari ha. Oo, una nakita natin sa CCTV na padaan yung Lord, pero ito ang nakikita ngayon sa Hop. CCTV. 1v1 na Si po, Matt eh. at Irad natagpuan doon malapit sa base ng Omega. Oh, Mukhang no! mapapatay pa nga yata dito si Irad! Uy! Meron pang Cyclone Eye. Tama. Okay, buhay pa rin. Tapos yung Lord sa may bottom lane, mag-flow pa rin para sa side ng Omega. Mukhang hindi pa uuwi. Dito si Irad na makakauwi. Makakauwi siya dito pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Level 1 Lord pa lang naman. Itong kakaharapin nila pero kasi tulong-tulong sa pagsulong dito. Ang Ryota! Smart Omega, papasok na nga sila! Okay, Irad dito ay merong pag-set up. Light makakakuha ng kill against Ryota. Medyo napalalim nga lang yata doon ng Smart Omega. Si Nats, ibabataw na iwawas-iwas ang kanyang maso. Pero ito na ang pagkakataon Habol. ng Omega na makatakas. Pero sabi ng RSG, hindi pa pwedeng Bawal. umalis. Kami ay hahabol at meron din ang mga Nats. pagbitaw na mga skill. Si Nats, nandito yung mga paghampas niya. Ngayon papasok si Chakno! Chakno. And Minowan Fury. Talbugan ang mga members dito ng RSG. Pero nandun si Kera. Makakalipad. Eman dito sumasabay na nga rin. At si Irad nakikipagsuntukan sa dalawa. Tatlo. At siya ay babagsak. At si Eman nilahabol dito si Matt. Or baliktad, si Matt nakuha dito si Eman. At si Nats ngayon. Oh, no! Ow! Naampas ng Maso and Nats with a double kill. Madalas ko itong sinasabi na para maging efficient ang isang Terizla, kailangan sumasama siya sa mga team fight. Kailangan nandun siya. But less than 12 minutes, nung mga 11 minutes and lower, si Nats, napipwersa siya na mag-clear ng mga minions kasi laging pressured yung side lanes nila, naiiwan si Killer na mag-push. Ngayong nandito siya at kasama siya, nakuha ng RSG yung value with the Terizla. Tumataas na rin ang win probability dito ng Smart Omega, 65%. Pero hindi pa rin imposible para sa RSG. Nakita na natin na ilang beses nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon ng mga Raiders. Pero Oo. kasi sa ngayon, kung nakikita natin na hindi pa super, kung kanina hindi super nagpapakitang gila si Kera, ngayon sabi na, Burrito, manahimik ka dyan. Kukuha ko ng 3 kill at 4, 2, and 3 na ang kanyang KDA. Oo nga, and Omega ngayon, 2.3k gold lead. And RSG, ang kinagandahan ngayon, parang ano na to, parang ginagawa ni Eto Max pag Oo. siya may gamit ng Novaria. Look at Aqua 205 doon na sa may KDA. Parang hirap din pasukin tsaka hanapin ni Aqua pala if ever. Kasi Oo. yung poke na, parang poke na siya, tas burst pa. Oo. Diba, masakit. And kapag pumapasok, every time na pumapasok si Ryota, trying to reach that Novaria doon sa backlane, nandyan lagi si Light. Pinapabilis lang yung movement speed, hinihil lang, okay, safe ka na, punish natin tong overextending. And yun yung nangyari doon sa clash na nakita natin onto that bottom inhibitor turret. So if that will happen, maaari nang kunin ng RSG yung kalamangan ulit. Naku. Kasi kailangan nila maging wary. Kailangan ng Omega maging wary doon sa mga ganong klaseng pasok kasi no way out na yun eh. Nako, hindi na rin magko-contest dito ang RSG. Parang nag-decide na sila eh. Alam na nila na, okay, baka madehado pa tayo pagdating sa team fight. Kasi in terms of level, in terms of kits, medyo may kalamangan talagang Smart Omega. Ilaban natin under the turret. Mataas naman lang clear wave natin. Nandiyan naman si Eman with the full barrage. And si Light, no, with those heals. Pero ano na nga ba ang mga kapansin-pansin dito sa items natin? Oh, looking at the items, si Eman, nakakasabay pa. Parang dagger nga lang yung merong thing na sobra itong si Kelra. But the thing is, nakaboots kasi siya. Yung 1-1, hindi naman talaga nagbuboots yung isang 1-1. So, kung titingnan natin yung team fight ngayon, delikado sila sa pwesto ni Eman. Kailangan nilang hanapin. Kailangan ipop ni Ryota yung kanyang bravest fighter right after Eman pops the full barrage. Yun nga, Durance okay na din para dito kay Light. At ngayon, kakatok na nga ba ang barangay? Sisilipin nila kami ngayon na magre-raid. Kompleto ang both parties dito. Torre lang sa may bandang gitna. Magiging puntirya ng barangay. Babagsak ito. Top lane naman na magiging target. Pero hindi sumusuko ang mga Raiders. Kapit lang kung kapit. Pero si Jackno ay dumadamba. And ang buong koponan ng RSG dito, hihinga muna. Sa mga Raiders ngayon, ito yung mga moments kung saan yung mga biglaang setup play. Yeah. Ang pwede natin makita natin sila ngayon na nag-a-advance. Ngayon for Smart Omega, kailangan nila ma-secure yung mga next na objectives. Aray ko. Aray ko. Ayun na yung sinasabi natin kanina. Tumatama na. Nagpo-proc doon yung Impure Rage at Lightning Truncheon. Nagkaroon na ng demo video. Aray! Nakita na natin. Alam din ni Tomax kung ano yung kaya ng isang Novaria. Yes. And sobrang dami niyang mga plays talaga na tumatak pagdating sa isang Novaria.
Pero delikado Oh, ang pwesto nila, ha? Meron yata conceal. Okay, nagamit namin pa Astral Echo. Malalaman dito ng RSG. Kelra? Pero sa mga players dito ng Omega. Si Matt! Makukuha dito. Pero Sa may likod! damage naman na full barrage para kay Eman. Makukuha dito ni Matt. At mapasok pa nga si Ryota. Pero Bitin! Ryota makukuha dito ni Iran. Free hit lang para kay Eman. Medyo Gitna. nagulo. Yung mid, At yung mid. nag-fight. Habang Yung mid lane. si Eman na nagiging target nila. Pero si Kelra diretso lang din naman. Double kill para kay Iran. Yung mid, yung mid, Ay, yung mid. dito ang 1-1. Pero mid lane pala. Oh, Ang no. gusto. Atras. Ang sakit nga lang dito ni Aqua. At mapipilitan na lumayo ang barangay habang si Nats ay habol pa rin. Hinahabol dito, pinagduno-normal ng kanyang maso. Andun yung penalty zone. Makakatakas ba si Jackmo dito? Andun pa si Kasama na Irad. si Eman. At nag-decimate dito ni Irad. Dalawang bagsak para sa kubunan ng Smart Omega. 35 seconds pa naman para dun sa Lord. Kaya, kaya pa sabi dito ng barangay. Again, we saw another overextension from Omega. And RSG, all they have to do is punish that. Nung nakita nila na medyo kulang pa nung dalawang to and pumasok pa nga si Ryota right after nung nakatakas yung dalawang hinuli nila, okay, si Ryota na lang. May tendency silang gawin yun paulit-ulit kasi yung mga skills na meron sila, spammable. Diba? Oo. Yung Iksha, yung Novaria, and even Irad, kaya niya makatakas sa mga ganong klaseng situations and Light just pops that holy blessing, yung kanyang Light of Retribution, yung poke na ginawa ng Omega, baliwala lang for RSG. Oo, tsaka sinasamantali na yung kakulangan pagdating sa control dito ng Smart Omega. Isa lang naman naaasahan nila dito yung Minowan's Fury tsaka yung Stomp Diba yung mula dito kay Chakno, and sila ang dami. Andun yung knock-up mula dito kay Irad. Andun din yung Oo nga. lockdown kay Nats and even Light dito Kelra? with that ultimate. Pero kalahating na ang buhay dito ng Lord. Kalat-kalat din RSG at Smart Omega. Pero hahatakin na dito ni Matt sa kanilang poder. Chakno nandun din at nagpaparamdam. Pero mapipilitan pa mag-react dito sa gitna ang RSG. O, Then, parang, reset. Okay, nakita nila na nag-ano, na, Chakmo. okay, nakaready din si Chakmo, si Matt ay gugulong-gulong lang din. At kung ikaw ay kabarangay at raider, ito naman pagkakataon na sisiguraduhin natin na magiging mahaba Oo. itong Lord Dance. Dahil feeling ko mga 19 minutes ay mare-reset. Depende lang kung sino unang papasok. Ang story nito ay kung sinong hindi masyadong magiging pasensyoso. Oo. Tama. Yan ang magiging sagot para dito. Ayan, nakatayo na lang muna sila. Sinusunog lang ng Molten Essence 26k yung buhay. And ako napilitan mag-clear doon sa may bandang gitna. Ngayon, medyo bumababa unti-unti. Sinas ata magiging target nila. Oh, Atakin! may hila pa nga dito si Nats, pero penalty zone, pero mahuhuli. Pero gagamitin na ng mga skills. Buhay pa rin dito si Nats. At mukhang babalik na Barrage. ulit. Ginamit ang full barrage. Okay. Ang sakit ng damage dito kay Kel at kay Chakno, pero pabalik pa rin ngayon ang Smart Omega at hindi mare-reset ang Lord. Atrasan muna sila dito. Nandun yung ultimate mula dito Matt? kay Light. Ngayon, 5k yung buhay ng Lord! Oh! Santissima! Matt with that retribution again! At Omega ngayon ay dedire-diretso lang kasama pa ng Netherrealm para dito kay Entomax. Si Irad may iiwan at makukuha pa nga ng mga kabarangay pero hahabulin pa rin dito ni Matt and it's gonna be a shutdown. Oh my! Matt is my name. Retri is my game. Grabe yung pinapakita ni Matt. Pangatlong drive-thru niya na ngayong araw. Ganun lang. Oo. Nilapitan lang. And ito yung sinasabi natin na dala-dala ni Matt from MDL. Dadala nila sa upper bracket ng Omega Neos. At ngayon, Smart Omega ang kakapit. Power lock na para sa Omega! Kabarangay wins game 1! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Yung insurance ng Smart Omega para sa kanilang playoff slot ay boy pa rin. Buhay na buhay pa rin para dito sa kanila. And tama yung naging ano natin yung observation natin with Matt, Aha. parang may